Tara nang gumala sa Kawit, Cavite dahil pupuntahan natin ang puntod ng kauna-unahang presidente ng Pilipinas at ang kanyang mansyon sa loob. Gamit ang ating drone ay iikutin natin ang buong bahay ni Emilio Aguinaldo. Isa tayo sa maswerte na nakapasok dito mismo sa loob ng bahay ng kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Si Master Gala, ang isang gumagala sa mga sementeryo. So what's up guys? Nandito na tayo sa bahay ng kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Oh my gosh, ang bahay ni Aguinaldo. Lalapit tayo dyan mamaya. Magpapaalam muna tayo ng mga permit na pwede natin gawin na pagbablog. And then after that, papasyal ko kayo sa loob at magpapalipad tayo ng drone para makita ang kabuuan ng ganda ng bahay ng ating kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Para ka talagang bumalik sa nakaraan. Bago ang lahat ay inuna muna natin ang pagkuha ng mga permiso sa loob at labas ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Kasama na rito ang mga dapat gawin at ang hindi mga dapat gawin sa labas man o loob din ng mga bahay o ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Tapos na, pinayagan na tayo. May permit na tayo. Mamaya magpapalipad tayo dito guys. Pero pasok muna tayo sa loob ng bahay ni Aguinaldo. Itong nasa harap na to guys, June 12, 1898 nakamit natin ang kasarinlan at kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagproklama ni Emilio Aguinaldo sa harapan nito. Grabe! No, para akong bumalik sa nakaraan. Ito yung nasa pera eh, yung nabutan niyo 5 piso guys. Ang ganda-ganda. So ito na, tapos na tayo sa permit. Pinayagan na tayo mag-vlog sa labas at loob. Unahin muna natin yung pinakaloob ng bahay ng kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Papaalala ko lang, pupuntahan din natin yung kanyang puntod kasi may kinalaman naman talaga guys yung ating vlog sa mga sementeryo. So ngayon, papasyalan natin maya-maya pagkatapos nating ikutin ang buong loob ng bahay ni Aguinaldo ang kanyang pinakapuntod mga kamaster. So sana tapusin yung video hanggang katapusan dahil para masamahan nyo naman po ako sa pinaka mga historical events dito sa loob ng bahay ni Aguinaldo. So pasok tayo. So ito yung isa sa mga damit at mga gamit ni Emilio Aguinaldo mga kamaster. Ay, grabe din. Bawal masyadong maingay dito guys. Pinagbawal dito. Yung unang-unang kasal ni Emilio.
June 12, 1898 din ipinakita ang bagong disenyo ng ating pambansang watawat ng Pilipinas. Ito ay mismong disenyo ni Emilio Aguinaldo na tinahi ng kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa Natividad sa bansang Hong Kong. Naririto rin ang estatwa ng Inang Bayan na may dalang espada at sulo na sumisimbolo daw sa kalayaan. Sinasabing likha ito ni Tampingko noon pang 19 na siglo. Halos lahat ng mga kagamitan at mga antigong mga kapa na ito ay ang mga pag-aari mismo ng dating Pangulong Aguinaldo. Pinananatili nila ang tamang temperatura sa loob upang ma-preserve ang mga ito para hindi na ito masira pa at mapangalagaan din ng husto. May mga kakaibang wika din ng mga salita na parang malalalim na Tagalog akong nabasa. Kahit walang aircon ay malamig sa loob ng bahay ni Aguinaldo. Mga wallet. May pictures pa rito, oh. So mapapansin nyo rito yung isa sa pinakalumang larawan ni Aguinaldo. Grabe, ngayon ko lang ito nakita, guys. Bongga. Pag itsura ng Aguinaldo, yung kauna-unahang ng Pilipinas. Tapos may mga wallet dito na ginamit din niya. Pinaniniwala ang ginamit niya. At kasama na itong mga to. Grabe. Mga isinuot po ito ng dating presidente or kauna-unahang presidente natin. Ito naman ay may mga baunan na pala ng noong araw na ganun, ano. Ito yung mga kutsara. Ay, gara, oh. Hindi ko nakakita ng ganung kutsara. Tapos ito yung mga boots na ginamit ni Aguinaldo. Camping sets. Mahilig din palang mag-camping itong si ano. Sensya na kayo guys, hindi tayo pwede mag-ingay dito. Pinagbabawal. Ay, salakot to. Salakot ang tawag dyan. Ano ito? Ay! Ito yung ano niya. Mga tabako. Oo, cigarette ano. Ang araw. Grabe, naka-preserve talaga ano. May malaking susi pa rito. May chest. Ito yung mga tungkod niya. Grabe na, kahit pala sobrang luma na ay nape-preserve pa rin. Salamat talaga sa National Historical Commission of the Philippines at sa pagbibigay din ng permit sa atin. So akyatin na natin matapos to. Ito mo to. Yung pinakataas, guys. Bukod pa yung pagpapalipad natin ng mga drones. Ngayon naman ay pupuntahan na natin ang pinakaitaas na bahagi ng kwarto o ng mga CD dito at kung saan mismo eksaktong iniladlad ang kauna-unahang bandila ng Pilipinas. Ito yung mga silid ng anak na babae ni Aguinaldo. Magandang mag-ikot dito ng gabi.
So ito na yung pinakalabas. Ayan, ang harap ng plaza. So dito na tayo. Balik na tayo dito sa kabila. Napakaganda pala sa loob guys. Grabe. Sobrang ganda. Parang Malacanang. Sa tagal, ilang taon na po ka nagbabantay dito? 18 years? Wala po kayo na experience? Pero sabi nila, minsan daw nagagalawan daw ng kusay mga gamit. Tama ba yun? Wala naman ako na-experience. Kayo lang po ang nagbabantay o may mga kasama pa kayo? Kasi ako nakasahin dito maglinis sa taas. Wala ako na maglinis. Wala akong linis eh. Nakakayos na sila dito. Nagpupunta pa po rito yung mga kamag-anak ni Aguinaldo? Mayor dito ako na Aguinaldo. Ah, yung mayor ng ng Kawit, Mayor Apo. Angelo Emilio Aguinaldo. Okay. Sige po. So ito na guys, yung pinaka sentro, pinaka moment na dito iwinagayway sa harap na to. Dito sa pinakagitna na ito. Ang watawat ng Pilipinas. Tanda ng ating kalayaan. Sayan, Marso taong 1897, isang halalan ang naganap sa Tejero sa pagitan ng dalawang paksyon. Ang grupong Magdalo na kinabibilangan ni Emilio Aguinaldo at grupong Magdiwang kung saan naman kabilang si Bonifacio. Dito natalo si Bonifacio kay Aguinaldo sa posisyon ng pagkapangulo. Pero nahalal naman siya bilang Director of Interior. Nung June 12 ay. So makikita mo sa taas mayroong parang kahoy na napakaganda ng structure ng pagkakaukit. Tapos ito na yung pinaka-sentro. Tribute ko sa lahat ng mga mahilig sa history, mga kamaster natin. Sana po sinusuportahan palagi ating mga video at gusto ko yung isama sa aking mga gala ko. Dahil ito na. Ito sa likod ko. Dito iwinagayway ang kauna-unahang bandila ng Pilipinas bilang tanda ng kalayaan natin laban sa mga mananakop sa ating mga banyaga. Me pide usted dos palabras, diré algunas ideas mías sobre los inventos. I take pleasure in sending the following greeting to the United States and to the world at large. So ito yung kanilang dining area, yung pinakakainan nila Aguinaldo. Makikita mo tong pinakamapa ng Pilipinas sa taas na parang gawa sa something na parang bato or what na naka horizontal or tama, horizontal ba vertical tawag yun. So para siyang chess table. Ang galing oh, meron tayong mga signs ng ano dito sa Pilipinas oh. Simbolo ng ano ng Pilipinas, nakaano sa upuan. First time ko makakita ng ganyan. So ito na. Palabas na tayo guys. Ito yung mga ano
So ngayon guys, dumiretso na tayo sa pinakapuntod ng kauna-unahang presidente ng Pilipinas na si Aguinaldo. So lalabas muna tayo dito sa bahay guys. Ayan, tingnan, may mga design pa sa taas, oh. And then ito na mismo yung puntod niya. Pupuntahan natin pababa. Kita niyo yung mga ibang sites dito. Ayan. Tapos ito yung pinakabalon na sinasabing iniigiban daw ng pamilya Aguinaldo. Ano ito guys? Silipin nga natin. Ano siyang laman? So here we are. Namatay siya noong 1964. At pinanganak naman siya noong 1869. So nasa 90 mahigit na rin siya nung namatay siya. Ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas. Tinatayang nandito raw yung kanyang mga labi, mga kamaster, sa pinakaloob nito. So gawa siya sa parang marble, graphite. Hindi ko sure. So ito na. At sa harap lang yan to, ito na mismo yung pinakabahay na magpapalipad din tayo ng drone mamaya doon sa pinaka-park para makita natin yung kabuuan. Ang nasa likod ko ay ang puntod ng kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi si Emilio Aguinaldo.